nga po mga kababayan, ang atin pong bayan ay nagresulta na po ng apaw ang baha, baha everywhere. Itong si Lacson ay nangangatog at nanginginig na po itong si Erwin Bildaro Toplok. Sa wakas, Marcolita, makakalaya na mga kababayan. Naku po, ito ang ating dapat panoorin at hindi po natin ito dapat baliwalain. Punong-puno po ang ating video ngayon mga kababayan. Samantala, hindi ko na po yan patatagayin. Ano man nangyari sa iyo, Bimar? Nagkayungit-yungit ka na. Anyway mga kababayan, ito na po Ito na po ang ating pag-uusapan ngayon. Panoorin po muna natin ito. Nestor, mayroon na bang tugon sa kanila yung panawagan nila sa Pangulo? At ano na yung nangyari dyan sa mga natenggang flood control project dyan? Yun nga yung hinihintay ng mga taga-Aguno, yung pagbisita ni Pangulong Marcos. Pero wala pa silang natatanggap na abiso kung kailan at anong araw darating. Pagdating naman sa flood control project ay nakatenga pa rin at hindi rin nakatulong ang mga proyekto sa baha. 26 na barangay ng bayan ng Agunoy ang nakakaranas pa rin ng pagbaha. Wala ng ulan pero ang baha lagpas bewang pa rin dahil sa epekto ng bagyo at regular na high tide. Sa issue naman ng flood control project, wala pa rin usad hanggang ngayon dahil hindi rin nagawa at natapos. Mga kababayan, ito, putulin natin yan kasi may video pa dito. Ito nga pong, itong pangalan nito? Si Governor Fernando, mukhang inimbitahan pala ito mga kababayan. Nako po, kaya pala hindi ito nagkumikibo kahit matindi na po ang pagbaha nila dyan. Kasama pala ito sa imbitasyon, no? Wala nga ba talagang alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga higanteng flood control project sa kanyang lalawigan? Batay sa DPWH documents na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kasama ang kanyang opisina sa mga inimbitahan para maging saksi sa bidding process. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Mariing iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na inilaan sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 na taon. Sa isang panayam nitong Huwebes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, nakafocus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Abay, kung wala ka palang alam, Governor Daniel Fernando, ano bang ginagawa mo dyan bilang governor? Biruin mo, ganito pa na kalaki yung pera, 41 billion, wala ka pa rin alam. Napaka-imposible, ho? Pero sige, tanggapin natin na wala kang alam. Pero dapat magtestigo ka ngayon sa flood control. Dahil yung lugar mo, dyan po nakita mismo ni BBM na may mga ghost project. Despite na 41 billion pala ang pumasok dyan. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang Anong ibig sabihin mo dyan, Bulacan Governor Daniel Fernando? Wala kang alam pero ano ito na nakuha nitong Bilyonaryo News Channel? Imposibleng wala kang alam or hindi mo yan nabasa, narinig, di ba? Na imbitasyon sa'yo. lang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Governor Fernando bilang tanda na natanggap niya ang liham. Base sa procurement livestream ng Bulacan First DEO, 11 proyekto ang binuksan for bidding noong araw na ito. Lahat ay flood control projects na halos magkakapareho ng presyo. 9 na proyektong kung hindi 92.6 million pesos ay 92.8 million pesos each at 2 proyekto na mahigit 69 million pesos each.
Karamihan din sa mga proyektong ito na sungkit ng mga kontraktor na implicated ngayon sa flood control scandal investigation, ang top-notch Catalyst Builders, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Ayon yan sa Post-Contract Award Disclosure Summary Report ng DPWH. Sa ulat na ito, si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nakapirma bilang Bids and Awards Committee Chairman. Mula nang buksan ng flood control scandal investigation noong nakarang taon, naging hotspot ang lalawigan ng Bulacan matapos lumobo ang pondo ng flood control projects dito. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang Bulacan bilang isa sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na hingin muli ang panig ni Governor Fernando hinggil sa DPWH documents. Pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Josh Malimban. Diba mga kababayan? Naalala nyo dati yung reaksyon ko, yung pinakaparang proposal ko dito kung paano gagawin? Magkakaroon na tayo ng superhighway, mayroon pa tayong flood control. Diba? Kasi tataas yung kalsada, flood control yon. Tapos sa ibabaw ng kalsada, highway yun. Iba panalong-panalo, plus economy pa. Sa lahat ng may mga issue tungkol sa flood control, mga kababayan, kung ganito lahat ang gawin, diba? Sa buong Pilipinas na, itapos na sana ang problema natin, pati na traffic na solve pa. Kasi bawat gagawang flood control, mga kababayan, considered mo na rin na highway. Gets nyo po yung punto ko dito? Kaya napakaganda po sana no, kung ganun. Actually mga kababayan, ginugil na po natin yan, possible po pala. Dahil sa ngayon, ang ginagastos pala dito sa flood control ay umaabot po ng 500 billion mahigit, mga kababayan. So, reasonable lang po na po pwedeng maganap yung ating sinasabi dito dahil nga sa ano naman to hindi naman isang taon lang gagawin 'Di ba? Yan mga kababayan. So talagang itong si Daniel Fernando booking na mga kababayan. Ano ho? Ayan po yung mga taga Bulacan. Sumisigaw na po sila rito. Bumaba kayo sa Hagonoy. Ayan. Pastilan kawawa naman itong mga taga Hagonoy mga kababayan. Hagonoy, Bulacan. Dati ang ano dito sa Bulacan mga kababayan ay Lubacan. Ngayon Bulacan, Bahaan. Bulacan, Bahaan. Alam niyo mga kababayan, hindi po tayo rito basta sumisigaw lang na itong si Marcos ay corrupt or hindi May mga basihan po tayo. Pero bago natin panoorin yung basihan natin, ito muna, panoorin niyo muna ito si Attorney Guanzon. Mukhang may maganda tayong aabangan dito. Mukhang si Attorney Guanzon na naman ngayon ang susunod na tinatarget nila at tinatakot. Itong bagong amo ni Gutesa, natakot nyo ba ako? Dinadamay nyo ako dyan? Natakot nyo ba ako? Huwag nyo akong takutin. Matagal na akong takot. Itong Ayan mga kababayan, mukhang pinaparamdam na po dito kay Attorney Bing Guanzon na may pananakot na po sa kanya at mukhang gusto po siyang idamay dito kay Gutesa at dito nga po kila Senator Marcoleta. Pero wait lang mga kababayan yung kay Senator Marcoleta bago natin tunguhin, tingnan nyo po muna itong aking ipapakita sa inyo. At dito po, magkakaalaman po tayo, ito po yung ating basihan kung bakit po tayo nagsasabi at bakit po naniniwala tayo na ito pong si Marcos Jr. ay magnanakaw at korap, mga kababayan. Ito po yung patunay natin na hindi po pwede kahit loyalistang tanga ka pa, matalino ka pang loyalista, komunista ka pa, pengtae ka pa, kainsuka ka pa, kahit ano pa, hindi mo po pwede itong itanggi. Kaya mga kababayan, prepare, i-screenshot nyo po ito. Ito po ang katunayan na si Marcos Jr. ay napakakurap po talaga. Magnanakaw talaga mga kababayan. Bakit? Ito po yon. Yan. Si PRRD on his first day in office, he made EO number 1, transparency on the part of the executive department. Transparency mga kababayan. So wala pong tinago si Tatay Digong. Sa unang araw pa lang niya ng kanyang office. Si Marcos, anong ginawa? Marcos, on the first day, he abolished Presidential Anti-Corruption Commission. Now you know.
Alam nyo na po mga kababayan kung ano po ang pupuntahan ng Marcos administration. Ang ibig sabihin ng Marcos administration sa kanyang pagtanggal nito pong ano mga kababayan, nitong abolish niya ng presidential anti-corruption. Ano ba ibig sabihin ng corruption? Pagnanakaw, pagkukurap ng pera ng bayan, pagpa-plunder ng pera ng bayan, di ba? Tinanggal niya po 'yan. Yung opisina po ng presidential anti-corruption. Yan ang kauna-unahan niya. Si PRRD naman ang kauna-unahan, ilantad lahat ang mga kawani ng gobyerno, lalo na nga sa executive. Pinamumunuan ni PRRD mula sa kanya hanggang sa pinakamababa. Si BBM naman, yung mag-iimbestiga dyan, demolish kaagad ni BBM. Mahirap na, di ba? Tinanggal niya na kaagad. Unang-una niya yan. Kasi nga, pagka hindi niya unahin yan, paano siya makakapangawat? Now, you know ha, ngayon, kung bobo ka lang talaga, bobonista ka pa rin, tangalista ka pa rin, at pink tae ka pa rin, kain suka, kain tae, dilawang tae. Sorry sa mga nanananghalian, kumakain ha. Pero kung ganun pa rin ang jotak mo, ay talagang wala na po akong magagawa sa inyo. Wala na pong gamot sa inyo. Hindi na po kabubuhan yan, mga kababayan. Ibig sabihin, gusto nyo na pong makipagsabwatan dyan sa magnanakaw. Bakit? Bakit mo tinanggal yung sisita, yung manghuhuli sa magnanakaw kung hindi ka rin magnanakaw? Tanong ko lang yan ha. Hindi ko naman sinasabing sigurado ako. Pero kayo na pong humusga, nasaan ang pera ng flood control? Bakit kulang-kulang 1 trilyon or kalahating trilyon mahigit ang budget dito, pero anong nangyayari? May mga ghost, at hindi lang mga ghost, kundi mga defective, hindi po gumagana ng mga flood control. Meaning to say mga kababayan, patunay po yan dahil si BBM mismo ay isang magnanakaw. Yan po ang ating ebidensya. Hindi po yan hula-hula ha, hindi po yan mari-marites. Sige, tingnan po ninyo yung i-google nyo po ngayon kung anong unang ginawa ni Marcos. Tinanggal niya po yung anti-magnanakaw na opisina. Kasi nga, kailangan niya magnakaw, di ba mga kababayan? Bueno, speaking of magnanakaw, itong nagsiwalat sa mga magnanakaw, ito pa ngayon ang pinakulong, pero mga kababayan, may good news po tayo. Malapit na pong makalaya, no? Mga kababayan. Ito, panoorin natin. Ito po ay si Ka-Eric Siles, yung atin pong kaibigan. Shout out kay brother Ka-Eric ha. Iramin muna natin ang kanyang video mga kababayan. Itong video na niya ito, title po nito, Flash News. Senator Marcolita, ex-Kong Mike Defensor at Senator Jinggoy makakapagpiyansa na, makakalaya. Yan. Maganda po ito, panoorin natin. Pasok, kaibigan, kapatid na Ka-Eric. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka-Eric sa mainit na talakayan ng mga mahalagang isyu na hinaharap ng ating bayan. Mayroon po tayong natanggap na balita na mukhang magiging positibo daw. Hindi pa kumpirmado ang application for bail na ma-approve in favor of Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, at pati po kay former Congressman Mike Defensor at mga kasama nila. At ang balita ay pilit na hinaharang ito ng ombudsman para manatiling nakakulong o nakapiit sina Senator Marcoleta, sila Senator Jinggoy Estrada, at pati po sila former Congressman Mike Defensor. No? Bagamat ang kaso na isinampa ng ombudsman ay non-bailable po ang nature, plunder, subalit at the discretion in evaluation of the court, may karapatan po na magpiyansa o mag-file ng piyansa ang mga akusado. Sapagkat the matter to do the application for bail ay matter of right na yan po ay ginagarantiya ng saligang batas. Depende po sa discretion at evaluation ng court kung ito ay mahina o hindi ang kaso. At sa tingin ng korte, kung hindi naman po flight risk o hindi naman tatakas ang mga naturang akusado,
at may karapatan sila na mabigyan ng pansamantalang kalayaan dahil hindi naman po sila sentensyado pa, ang pagkakaroon po ng piyansa ay karapatan ng sino mang akusado. We hope na mag-grant po itong petition for bail nila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at pati po kay dating Congressman Mike Defensor. Yan mga kababayan, ang napaka-good news na ibinabalita ni Ka Eric Siles na napakalaki po ng tsansa na makapagpiyansa po itong si Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ang kanilang mga kasama. Bakit mga kababayan? Ito pong kaso nila ay dismiss na po ito sa Comelec. So bakit po hinanapan pa rin ng butas ni Marcos Jr. at ni Remulla? Kasi nga po, si Remulla po ay hindi po makaporma dyan sa Senado pag nandyan si Marcoleta. At itong si Marcos Jr. ay patuloy pong kinakabahan pag nandyan si Marcoleta. At ang masaklap pa nito, dyan sa impeachment, kay Senator Robin pa nga lang na hindi abogado, hindi na po sila makaporma. What if kung nandyan pa si Senator Marcoleta, mga kababayan? Diba? Kaya wala po silang ginawa, kundi talagang ilaglag po nila or ayaw po nilang pagtuluyin itong si Senator Marcoleta or palayain. Ano ho? Patalastas muna natin saglit mga kababayan. Sana walang copyright ito ha. Bago natin ituloy si Ka Eric. Ito kasi, sige tuloy-tuloy na lang natin saka natin ipalabas yung si Lacson. Manginginig dito si Lacson mga kababayan. Isang video natin ha. Okay. Napakalupit at napakasama po nitong taktika na ginagamit ni Marcos Jr. at nila Boying Remulla na magsampa ng gawa-gawang kaso, plunder, at kung ano-ano pang kasinungalingan at ihuhulog nila sa kategorya ng non-bailable na klase ng offense. And dahil dito, mga kababayan, nagkakaroon ngayon ng problema ang mga political opposition personalities and figures dahil sila po ay nagiging hostage sa pandaraya at diskarte na kaso na ginagawa nila Boying Remulla sa utos siyempre ni Marcos. Ganyan din po ang kanilang gustong gawin sa iba pang mga personalidad like Senator Alan Peter Cayetano, kay Congressman Jing Paras, na namumuno ng grupo ng Kampilan. Kasama po si dating Congressman Congressman Leandro Liveste. And of course, si Loren Ligarda, si Senador Ligarda. Lahat ng ito tinatakot at ginagamitan po ng tinatawag na weaponization of law. Kung saan nagagamit ang batas, binubutas ang batas at iniikutan ang mga batas para magkaroon ng mapanupil na uri ng sistema ng panggigipit sa mga political opposition figures and personalities. Mantakin mo ang kay Senator Marcoleta po at kay Congressman Mike Defensor na kaso ay hindi po sangkot dito ang anumang pundo o resources na nanggaling sa gobyerno. Ito po ay part ng legitimate campaign donation. Subalit ginawan po ng kaso, ipinilit at isinilid ni Boying Remulla sa kanyang tambobo ng uri ng mga paggawa ng kaso na frame up at bingo, nagkaroon bigla ng non-bailable cases si Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Ito po ay ginagawa ng lahat ng mga kandidato at politiko sa buong Pilipinas, sa buong bansa, na nagkakaroon po ng mga campaign donation at ito ay inire-report mo sa Comelec o kaya ipapaliwanag mo sa Comelec. Which for that matter, kung late man ang reporting ni Senator Marcoleta, ito po ay kanyang naipaliwanag ng maayos nila ni Congressman Mike Defensor doon sa Comelec. Kaya walang nakita na batayan ang Comelec para ikansila ang pagka-elect ni Senator Marcoleta bilang senador. Subalit, binutasan po ito nila Boying Remulla at ng kanyang grupo. Lamang mapatahimik at mapapatanggal si Senator Marcoleta sa Senado. Dahil alam natin na tinik sa kanilang lalamunan ni Marcos, nila Lisa Araneta, nila Martin Romualdez at ng grupo ng mga sindikato sa gobyerno ang isang matapang at matalino na uri ng senador na may paninindigan na hindi nila kayang hawakan sa liig
at itali sa ilong. Correct. Ganyan po ang naging pagtrato kay Senator Marcoleta. At isa po sa nagkaroon ng maniobra dyan ay si Ping Lacson. Itinuturo siya ni Senator Alan Peter Cayetano na nakikipagsabwatan sa ombudsman, kina Matibag sa NBI, para po buligligin at kanilang lumpuin ang anumang mga political opposition movement sa loob ng ating Senado. At nang sa ganon, ang Senado ay lubusang makokontrol at madidiktahan ni Marcos ayon sa kanyang kagustuhan. Talaga si Una Pinky, dyan ay mawawala ang pagkakataon na magkaroon ng matino, matuwid na Senate Blue Ribbon Committee investigation. At nakita naman natin, ibinauna sa limot at gustong ipalubog sa lumot ng pagkalimot ni Marcos at nila Rimulya at ng mga kaalyado nilang senador ang sana ay independent at napakahalaga na papel ng Senate Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga sa 1.9 trillion pesos na mga iskandalo ng pinakamalaking pandarambong na ginawa nila Marcos at Romualdez. Ganon din po ang iba pang mga dapat maintindihan ng mamamayan na kung bakit na talagang ipinakulong sila Senator Marcoleta, Senator Jingoy Estrada at sila former Congressman Mike Defensor ay para mawala ang pagbubuo ng malawak na grupo ng political opposition sa Pilipinas at mapahina ang loob ng mga naninindigan at malakas pa ang paninindigan na itulak ang pagkakaroon ng mga kritiko at pumupuna sa katiwalian at sindikato na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Pero kung mangyayari po na mapagbibigyan ng ombudsman, ng Sandigan Bayan rather, na makapagpiyansa sila Senator Marcoleta at ang kanyang mga kasama, pati na po si Senator Jinggoy at si Congressman Mike Defensor, malaking bagay yan sapagkat ang korte ay maninindigan ng malaya at hindi nakokontrol ni Marcos at nila Rimulya. Subalit, ang mga nakaupo ngayon na hukom sa Sandigan Bayan ay mukhang tinatarantado din po ni Boying Rimulya at tinatakot nila na kung hindi susunod sa kanilang kagustuhan na manatiling nakakulong itong mga personalidad ng opposition kagaya nila Senator Marcoleta at mga kasama niya, ay iipitin din po nila ang Sandigan Bayan. Alam po natin yan na may kakayanan gawin ni Marcos yan, lalo pa kung gaano kaabusado ang kanyang ombudsman. Nakita naman po natin sa Korte Suprema, halos ay nagkaroon din po ng pagkatameme ang Korte Suprema doon sa tinatawag na transcendental issues with urgent and transcendental need for resolution na dapat ay ginagawa ng Supreme Court, nagpabaya din ng Korte Suprema. Halimbawa, itong pang-aabuso at paggamit ng fishing expedition at mga illegal na gawain sa impeachment ni Sara Duterte, nagtahimik at nagbaliwala ang Korte Suprema. Ganon din po sa kaso ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa questionably maanomalya na paggamit ni Marcos ng ICC released na warrant of arrest laban kay laban kay Senator Bato de la Rosa. Nagtahimik po at nagpawalang baliwala lang ang Korte Suprema. Ganon din po sa mahigit isang taon na pagpapapadukot at illegal na pagkuha at pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Nagtahimik lang at nagbaliwala ang Korte Suprema. So these are indicators that indeed the pressure of the immense power, influence, at the same time pera na hawak nila Marcos at Romualdez para kanilang tarantaduhin at baluktutin ang mga institutions of democracy. Kagaya ng binabanggit ko, Sandigan Bayan, Supreme Court, upang pumabor ang pagkakataon na sila ang nagdidikta kung ano ang dapat na gawin at timpla ng naturang mga institusyon pagdating sa mga kontrobersyal na mga kaso. Talaga naman pong hindi
may pagkakaila ang maruming laro ng maniobra nila Marcos at Romualdez. Kaya sana manindigan at may konsensya na gagawin ng Sandigan Bayan na maigrant, no, mabigyan ng pagkakataon na magkaroon muli ng temporary nilang kalayaan sila Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada at pati po si Congressman Mike Defensor habang nililitis ang kaso nila. Hindi naman sila aalis, pwedeng manatili ang whole departure order laban sa kanila. At pwedeng sila ay ipagbabawal na mag-travel outside ng bansa to go abroad. Pero bigyan sila ng kalayaan habang nililitis ang kaso. So bakit sila ikukulong? Kasi ang pagpapakulong ay dahil po yan sa hindi ka pa pinaparusahan. Dahil ang pagpaparusa ay doon pa sa paghahatol. Ang pagpapakulong o paglimita ng iyong liberty o kalayaan sa mga non-billable cases ay dahil para hindi ka makatakas. Mukhang hindi naman po tatakas at hindi po magtatago si Senator Jingo Estrada, si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor. So bakit kailangan silang ipagkait sa kanila at supilin ang kanilang kalayaan na maging malaya? Na yan naman po ay ginagarantiya sa saligang batas. Hindi pa po sila convicted. Kagaya din po kay Pastor Kibuloy. Hindi rin po siya convicted. Iisa lang ang testigo, iisa lang ang complainant, and yet ipinagkakait sa kanya ang kalayaan niya bilang mamamayan. Ganyan din po ang nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkaitan din po sila ng mga kalayaan po nila. Kaya naman tayo ay nananalangin at nagkakaroon tayo ng taimtim na pag-asa na sana tingnan ito ng korte na hindi po makatarungan na ang mga akusado, lalo pa sa kalagayan po ni Senator Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor, ay ginagawa-gawa lang ang kaso na ito para sila ay patahimikin, supilin at lupigin ang kanilang paninindigan na sumasama sila at naninindigan kasama ang oposisyon laban kay Marcos. Sana po ay bigyan ito ng atensyon ng korte na maging patas. Litisin ang kaso, ipresenta ang ebidensya, pero pansamantala po, pwede namang palayain sila dahil hindi naman sila tatakas. Sila Senator Jingo Estrada, Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. So tingnan natin po, next week yata ay magkakaroon ng oral arguments or presentation of evidence kung kapanipaniwala at nararapat ba ang pagkakaroon ng pag-grant ng korte ng Sandigan Bayan ng bail petition para kay Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor, and hopefully pati po kay Senador Jinggoy Estrada. Uulitin po natin, pwede naman pong umusad ang kaso nila. Litisin sila, magkaroon po ng fair, honest, and speedy trial, pero hindi po nararapat na sila ay i-deny ng kanilang basic rights na maging malaya at i-enjoy ang kalayaan na ito habang hindi pa po sila nahahatulan na sila ay may sala, guilty beyond reasonable doubt sa mga kaso na ina-alleged against sa kanila. Kaya tingnan po natin kung makakalabas po sana sila Senator Jingo Estrada, Senator Marcoleta at sila former Congressman Mike Defensor, mas lalo pong maging aktibo at dynamic ang opposition movement sa Pilipinas sapagkat kasama po si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy doon sa pagbibigay ng mga pananaw hinggil po sa proseso ngayon ng impeachment trial, and they can be allowed to participate in the decision making as well as in the period of voting para sa desisyon na gagawin patungkol sa kaso na ito na isinampa sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung ipagkait po ito sa kanila, bagamat hindi pa naman sila sentensyado, hindi pa nga halos umuusad ang paglilitis, ay mabigat din po ang negatibo na implication yan sa kanilang buhay at sa kanilang panunungkulan sa ating mga mamamayan. So sana po maging patas
at maging makatarungan ang pagtingin ng Sandigan Bayan upang maibigay po ang karapatan ni Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and former Congressman Mike Defensor at mga kasama nila na makapagbigay ng piyansa at nang sa ganun po ay makapag-participate sila muli bilang mga malayang mamamayan at malayang opisyal ng ating gobyerno. Bantayan po natin kung saan patungo ang ganitong uri ng mga maniobrahan ng ombudsman. No? Sana kung mayroong dapat makulong at dapat mapapanagot at mapaparusahan, yung totoo talaga na nagdambong at nandurukot, nagnanakaw, nangungurakot sa kaban ng bayan. At ang mga ebidensya at mga pahayag, malakas po na itinuturo ng pangyayari at ng mga pagbubunyag si Ginoong Marcos at si Martin Romualdez, pero hindi sila kinakasuhan. Hindi po sila hinahabol ng batas. Pagkos they enjoy the protection of the law kahit na sila ang lumalabag sa batas sa totoo lang. Mga kababayan, sundan niyo po si Ka Eric sa mga balita at talakayan at iba pang mga maiinit na Kaya mga kababayan, si Ka Eric, paki-follow nyo po, paki-subscribe ang kanyang YouTube channel. Ito po, no? Ka Eric Silis, yung ating pong kaibigan. Like po natin yan. Yan. Si Ka Eric, miss ko na si Ka Eric. Nung tagal na kami hindi nakapag-kita. Makapag-vlog man lang, no? Or makapag-kumustahan man lang nating kaibigan. Anyway, mga kababayan, ito po ang napakalinaw na vlog dito ni Ka Eric. Ito pong si Senator Marcolita at dating Congressman Mike Defensor ay kung tutuusin mga kababayan, wala po itong kaso, no? Nakumilig pa nga lang, talagang dinismiss na sila eh. Wala na sila pong kaso eh. Kaya lang, itong si Boyeng at saka si Marcos, mga kababayan, sila po ang gumawa ng mga hausyaw or mga anim kaso na lang po para perwisyuhin lang itong si Senator Marcolita at ito pong si pangalan nito, Mike Defensor. Ngayon mga kababayan, ito po yung ating sinasabi sa inyo na malapit na po at manginginig po dito si Tulfo, Erwin Bindalo at saka itong si Ping Lacson dahil hirap na hirap po sila mga kababayan eh. No? Kita nyo naman sa impeachment ngayon, wala silang masyadong alam mga kababayan. Si Lacson tumanda na rin sa Senado. Wala no, ang hihina mga kababayan. Itong si Toplok naman matagal na rin itong daldal sa pagiging komentaryo niya dati sa radio, sa TV, pero hanggang doon lang pala ang tapang nito mga kababayan. Bahag din pala ang buntot nitong mamang ito, no? Natakot din pala kung mamurahin niya dati si Kiko, si Reza Hontiveros, si Leni Robredo, kung pagsabihan niya ng mga matitinding mga salita, hindi makain ng aso mga kababayan. Ngayon, anong ginawa niya? Yung sinuka ng aso, kinain niya. Ano pa? Yung sinuka ng baboy, kinain niya rin. Kaya nga, kadugyot, kahidi rin itong mga politiko na ito mga kababayan. Dahil dyan, ito po ang isang video, si Lacson, mas lalo pong nanginig mga kababayan. Ito po panoorin ninyo. Sana hindi po ito i-copyright. Kasi yung isa, kinopyright lang niya talaga. Basta may ABS-CBN ABS-CBN din to Pero yung kasi, kung hindi na sa ABS-CBN parang ganito rin, kinuha na rin ng iba. Kaya lang itong ABS-CBN talaga, napakatalamak. No? Kaya dapat lang din talaga silang tinanggal na talaga Senator Ping Lacson in his privileged speech said, And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the president. the president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, do you believe that? Go ahead. Now, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olaivar, Undersecretary Adrian Bersamin. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid that his undersecretary ito, walang takot sa kanya. But Ping Lacson cannot tell me that these underlings operated without the knowledge of the president. We're not talking about millions here. We're talking about billions.
I mean, isn't it rather odd? Is that believable? I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? Senator Ping Lacson, in his privileged speech, Ayan mga kababayan, natawa dito si Winnie Munsod, ano ho? Kasi sinasabi niya, sinong maniniwala sa'yo, Senator Lacson? Ibig mo ba sabihin, ang presidente ganun ka-stupido? Diba? Kaya nga po natawa siya eh. Kasi sabi ni Lacson, binurgar niya na ito daw sila Bersamin at saka sila Ulaybar, ito lang daw. Sa kanila lang daw. Sila lang daw may alam. Wala daw alam dito ang presidente. Kaya natawa itong si Winnie Munsod. Yung isang, alam niyo naman, batikan na po itong, ano, di ba? TV or radio or anchor personality, mga kababayan, media personality. So, kita nyo ito na rin yung sinasabi natin noon. Ano ka? Ibig mo lang talagang sabihin, itong si Marcos ay talagang stupido talaga, ugag talaga. Wala talagang kamalay-malay na kumbaga sa halimbawa sa mag-asawa pa ay tinataihan na pala, iniiputan na pala. 'Di ba mga kababayan? Kasi itong kanya mga alipures, nagkanya-kanya na pala sa pagnanakaw, ngunit hindi pa niya alam. Sabagay, sinasabi niya, paano nangyari ito? Ano tayo, ma'am? Ganito. Sarap ako. Mayroon kang pamukpok na yung hindi naman martilyo para hindi maano ba? Yung pang mabungaw lang ba? Mabungaw. Ano yung Tagalog na mabungaw? Yung parang mahilo ba? Matauhan, yon. Matauhan lang ba? Pukpukin mo kaya yung ano nangyari ito? Igago ka pala eh. Stupido ka pala eh. Wala kang alam? Ikaw ang pumirma ng lahat? Wala kang alam? Mga tauhan mo itong mga itong nagnanakaw? Wala kang alam? Kaya natatawa si Winnie Munsod, di ba? Do you think, Lacson? Ibig mo ba sabihin, think that president so is incompetent? Stupido, incompetent daw itong si Marcos. Kung ang mga pinagsasabi ni Lacson ay totoo, walang alam si Presidente Marcos. Millions, billions po ang pinag-uusapan dito, hindi lang po Tapos ngayon, sasabihin ni Lacson, maniwala kayo dahil walang alam si Marcos? Naalala nyo, di ba mga kababayan, yun yung sinabi ni Marcos ng in-interview ni, sino ba yung isang anchor na kasama ni, ni Karen Davila? Babae din. Ano nangyari ito? Paano tayo umabot sa ganito? Kasi nga busy-busy ka kasusungap, pulburon ka kakapulburon, kaya hindi ka wala kang alam. Dapat talaga sa'yo lumayas, mag-resign ka na dyan, mas mabuti pa para magkaroon po ng kagandahan ng ating bansa, no? Oh, tingnan nyo ang ating mga kababayan, lahat na lang nagano. Itong mga umaawit na to, mga kababayan, talagang galit na ito eh. Oh. Ito, galit na itong mga ito. Dala ng korupsyon habang sila'y nakaupo, ilang na lumubog sa ambisyon at opresyon, mga pangako na walang timbang kung ikumpara sa bigat na aming dinadala-dala. Tang ina, oras na para kumawala. Halika dito, kinakausap pa kita, ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito, putang ina ka. Yan mga kababayan, pinagmumura na po dito si BBM Mga kurakot po, mga magnanakaw, pinagmumura na po mga kababayan ng atin pong mga artist Talagang lahat na lang po eh. Pero hindi ba naman sila mamumura niyan? Ayan Tingnan mo naman yan 5.4 billion ang budget, pero tingnan nyo naman baha sa kanilang lugar. Hindi maampat-ampat. BMR naman nagano ka pa. Ito pa Akong inaatake dahil dyan sa baha na yan. Because this isn't just about flood control. 545 billion ang budget for flood control, pero alubog pa rin sa baha ang Pilipinas. Mga kurakot, buti pa kayo, binahan ng boto. Kami dito, pinaapakan na. Hanggang ngayon, tayo pa rin ang nagsasuffer. Nasaan ang pondo? Putangina nyo! Bilyon ang budget sa flood control, pero konting ulan, lunod kami! May mga project na substandard. Ayan May hindi man lang makita ang actual site at may mga bagong structure na bumibigay. Kung may pera naman, bakit parang wala tayong napala? Ang kakapal ng mukha nila, 2 beses na akong inaatake dahil dyan sa baha na yan.
Because this isn't just about flood control, it's about where our money is going. Ito ang tunay na issue. Nasaan ang 500 billion pesos flood control funds? Yo, what's up? My name is Real Talk Darbs, and today we're gonna be talking about one problem na halos every rainy season paulit-ulit nating nararanasan. Ang baha. Pero marami ang nagtatanong, magkano na ba talaga ang pera na inilalaan sa Pilipinas para labanan ang baha at bakit parang hindi pa rin maramdaman ang resulta? Higit 200 Pilipinong inosente ang namatay dahil sa baha. Yan ang issue. Yan ang panagutan ninyo. Paano nga ba ginagamit ang napakalaking flood control budget at saan nagkakaroon ng problema sa implementation? Nasaan ang 500 billion pesos flood control funds? Nawala, ninakaw, kinura. At bakit mas systemic ang approach ng Japan sa flood control kaysa sa project na nakikita natin dito sa Pilipinas? Kapag ang budget ng isang bansa ay napunta sa tamang kamay, ganito ang magiging resulta. And of course, what are the things that we may be able to learn from a country that has been trying to solve the same problem over and over again? Let's find out. First, let me give you a brief context. Flooding isn't exactly new sa Philippines. Every rainy season, umaapaw ang ilog, binabahang bahay, nawawalang kabuhayan. But here's the thing, we've been spending billions trying to prevent this from happening. Bilyon ang budget sa flood control pero konting ulan, lunod kami! From 2022 to May 2025, the government has funded around 9,855 flood control projects worth roughly 545 billion pesos. Pero gets mo ba kung gaano kalaki ang 545 billion? This is 545,000 na sako na tigwa 1,000 pesos ang loob. Sobrang laking pera nun. Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin tayo. So the question naturally becomes, nagagamit nga ba talaga ang pera na dapat pumoprotekta sa atin? Di sila naaawa sa mga tao, sa mga batang nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. And this is where it starts getting uncomfortable. In 2025, the government revealed that around 100 billion pesos worth of flood control projects, roughly 20% of the projects reviewed went to just 15 contractors. That's an average of around 6.7 billion pesos per contractor if it was divided equally. Now, having large contractors handle major project isn't automatically proof na corruption yun. Pero kapag bilyon-bilyon ang pera ang pinag-uusapan, transparency really matters. And the question became even bigger when some projects were later flagged as substandard, poorly documented. Ayan mga kababayan, grabe no? Ito pong nangyayari sa ating bansa ngayon. Katakot-takot po na pera ang pinakawalan nito, 545 billion. Higit po kalahating trilyon, ano ho? Pero ito pa rin po ang nangyayari sa atin. Pagkatapos, ayaw pa po magpag-imbestiga ni Bindalo Toplok. Grabe, ano ho? Paano naman kasi magpapaimbestiga ito? Buong pamilya po nila halos sangkot lahat, mga kababayan. Sangkot po lahat. Pati nga si ano di ba? Nabanggit ng mga Malita boys, itong mga dating Marines, itong si Ramon Tulfo na hindi naman po siya hindi natin alam si Ben. Si Ben lang yata yung hindi nadamay sa mga Tulfo. Pero tingnan nyo ha, aside from Ben Tulfo, Ramon Tulfo binanggit ng mga Marines, di ba? Si Rafi Tulfo, alam nyo naman, senador, di ba? Sabi ni Bunuan, lahat ng mga senador ay may kasamang magkano ba yun? Allocation din sa kanila, di ba? 1 billion or kalahating billion para doon sa mga member lang ng komite. Ano pa? Itong kanyang anak, isang tunggaan lang ng alak, milyon, isang gabi lang. Milyon, 2 million, 3 million, isang gabi lang. Grabe, ano? Ayop na yan. Pagkatapos ang kanyang lugar, distrito niya dyan sa Quezon City, ayun. Swimming pool, dagat ang ilog yung baha dyan. Di ba? Dyan sa may Tatalon. Sa Rodriguez. Ano pa? Itong si Erwin Tulfo, ayun, nadeliveran ng mga dating Marines ng Malita. Kaya naman, itong mga Tulfo, allergy na allergy, pagdating po sa flood control ang pag-uusapan. Kaya ayaw na po nila magpaimbestiga. At ipapasa na nila kay Buyeng. Kasi Buyeng din, isa rin to sa sangkot ayon sa mga ex-Marines. Diba? Malita rin ito, member. Kaya naman mga kababayan, talagang ang nagpapaimbestiga tungkol sa Malita, yan ngayon ang pinakulong. Katulad ni Senator Marcolita at Senator
Congressman Mike Defensor. Di ba? Sayang nga lang ito si Gutesa at saka yung 4 na nag-recant kasi 1 taon na lang mahigit eh. Makukulong man sila, 1 taon na lang mahigit. Di ba? Siyempre naman, sigurado naman po tayo, si VP Inday Sara na pong susunod ng presidente kahit saan ka po pumunta eh. Kabi-kabilaan po mga sorbi mga kababayan, pati sorbi ng mga ordinaryong tao. VP Sara po talaga yung panalo eh. No? Ngayon mga kababayan, ano po ang kanilang paraan para matalo si VP Inday? Igurgurin nila or i-impeach nila. Yun lang po yun. Wala na pong iba. Gurgurin po nila or i-impeach nila. Which is, muntik-muntikan na po si VP Inday. Diba? Mayroon po dito sugat si VP Inday. Sabi niya, kinurguro siya pero hindi na sila nagtagumpay. At diba, yan nga yung dahilan sa impeachment na yan. Isa yan sa ginamit nila. Kasi pinagtatangkaan na si VP Inday kaya nagbili na rin siya, diba? Pagka ginurgur siya, meron na rin siyang kausap para gurgurin din ang gumurgur sa kanya. Di ba mga kababayan? Yan po yan. Kaya wala na po silang ipapanalo po dito. Kaya takot na takot po sila mga kababayan dahil naku po, meron ako napanood na isang video na si Mayor Isko, yung buong distrito ng Manila, itong si Chihuahua, kilala nyo? Kaya naman pala napakalakas ng ingay nito, napaka-ingay nitong si Chihuahua. Siya palang breadwinner dyan. Sa mga budget dyan sa flood control sa Maynila. Chihuahua, 4 billion mahigit. Ang pangalawa si Junicio. Pumirma ito lahat mga kababayan eh. Pumirma ito kay Isko eh. Pangatlo si Valeriano. Pang-apat si Abante. Itong mga ito, lahat ito pumirma eh. Yung Cheng, yung Maceda. Kasi 6 na distrito yung Maynila. Lahat sila dyan, wala pong ano. Lahat po sila dyan, puro po billion pala ang budget sa flood control. Pero tingnan nyo ang Maynila. Baha everywhere, di ba? Kawawang Isko. Sayang dahil nag-umpisa na sana noon si Mayor Isko, di ba? Na pagbubulgar dito kay Chihuahua. Kaso nga lang nang mag-usap sila eh. Yun lang ang problema kasi nang mag-usap sila, biglang tumayamik si Mayor Isko eh. Natatandaan pa natin yun, di ba? Yung may pinag-iba doon na, ano ba yun? Yung building doon sa may bandang Alvarez ba yun? Pagkatapos noon, nagkita sila tapos tumahimik. Lang nakakalungkot lang kasi Mayor Isko doon sa mga asahan natin na magsisiwalat at magbubulgar nito sa mga nagnakaw ng pera, lalo na sa flood control. Kasi kitang-kita naman mga kababayan, yung Maynila, buong Maynila, lubog eh. Halos buong Maynila, mga kababayan, wala ka na pong mapagpilian dyan sa Maynila eh. Punta ka sa District 4, Tampaloc, ayan, lubog din yan. Espanya, sa District 4 yan, na lagi pong suki ng baha. O punta ka sa District 3, Santa Cruz, baha din yan. Quiapo, Binondo, baha yan. Yung may bandang Recto, Rizal Avenue, baha yan. Ang hirap makadaan dyan. Ay Chihuahua yan. Pero ang budget ni Chihuahua, 4 billion mahigit. Punta ka sa District 2, ay naku, gagalangin doon sa may Abad Santos. Maria Josep, baha din po yun. Yun yung District 2 naman kay Valeriano. District 1 kay Ernix Dionisio, doon din sa may Moriones. Kung banda rin doon sa may papuntang Parola, mga baha din yan dyan. Maria Josep Divisoria, mga binabaha yan. Pagpunta ka naman ng District 5, yung kay Cheng, ayun. Atindi rin yung baha doon, mga kababayan. Yung Quirino, kaya sa kanya yan, tingnan nyo, Quirino Taft, baha yan lagi, San Andres, baha. Ay, naku po. Baha yan. Ay, nako, ito na, ang pinaka ano sa lahat. Yung hindi naman nanalo, pero nakaupo, yan nga po si Pastor Dila, Abante, atras. Mga kababayan. Yun naman sa kanya, kita nyo naman talaga. Bahang-baha ang kanyang lugar, may mga namamangka na lang, di ba? District 6, yan po yung pinakatalamak sa baha dyan. Santa Ana, Pandakan. Hindi niya ako pwedeng pag-anuhan dyan pag sinungalingan nila. Kasi kabisado ko po ang Maynila. Nakatira po ako dati sa Tondo. Nakatira din po ako dati sa Pandakan. Area ni Abante. That time si Abante, hindi po siya congressman. Si Amado Bagaching noon ang congressman dyan. So ayan mga kababayan, ang ating nagawang reaction video dito tungkol kay Senator Marcolita. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po na i-grant po ng
ng Sandigan Bayan na makapag-bail na po itong si Senator Marcolita at si Mike Defensor kasi hausaw po eh. Hindi naman po ito plunder, hindi naman po ito pera ng bayan eh. Donation po ito para po sa Comelec or sa eleksyon. Kaya nga wala pong kaso mga kababayan kasi alam po ni Garcia wala po itong nilabag na batas. Kaya dinismiss nga po nila mga kababayan. Kaya lang si Boyeng at saka si Marcos, takot na po kasi kay Marcolita eh. Kasi nagpapatuloy po sa investigasyon ng flood control. Mga kababayan, ano pong inyong masasabi sa videong ito? Huwag po kayong mahiya. Paki-comment nyo po dyan sa baba sa comment section at pag-uusapan po natin at pupusuan natin. This is BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!